Lagi ninyong tatandaan na ang laban ni Cap Walter ay hindi niya laban yan. Laban ng mga taga Batangas yan. Nakikita ko naman po, basta nandito lang sa Gubjun, kaya nating maabot ito. Kasama ang ordinaryong mamamayan ng Batangas. Sobrang thankful. Una, magandang hapon sa ating lahat, no, sa mga media friends natin nandito, sa ating mga kababayan. Lalo na dito sa lalawigan ng Batangas, sa ating lahat. Sa muli, isang napakagandang hapon, napakagandang araw sa ating lahat. Gusto ko lang sabihin sa inyo na bilang Pangulo ng Partido Federal ng Pilipinas, meron akong obligasyon at responsibilidad bilang Pangulo ng isang partido, lalong-lalo na partido ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, na kung saan dapat ipalaganap yung mga resulta ng pagtatrabaho ng principles and ideology na meron ang isang partido. Na kung saan ay gumawa kami ng isang modelong lugar para ipakita na walang imposible at kayang-kaya palang gawin ang dapat at nararapat na gawin sa isang lalawigan o sa isang komunidad, isang local government unit. Kailangan natin ipakita na kayang-kaya. Kailangan natin baguhin ang sistema ng panggobyerno. Sistema ng panggobyerno na kung saan sisimulan natin sa maliliit na komunidad. Kung nakaya ng probinsya ng South Cotabato, bakit hindi natin kakayanin sa iba't ibang lalawigan? I-emphasize talaga natin with these principles na meron ng partido. Ganito dapat padating ng panahon ang probinsya na meron ang probinsya ng Laguna, ang probinsya ng Batangas, at kung sino man ang magdadala ng partido na kung saan bit-bit yung principles at ideology na meron ng partido. Nagkataon na si Cap Walter ay siya namang provincial chairman ng Partido Federal ng Pilipinas sa lalawigan ng Batangas. Sabi niya, kakayanin ba natin ito na hindi pa man kilala yung apelyido natin, hindi pa man kilala yung pangalan natin. Ang sabi ko, hindi naman kailangan makilala yung pangalan, hindi naman kailangan sa ngayon popular ka. Ang pinaka-importante talaga, maparating sa tao na ito ay magbibigay ng serbisyo na ganito sa taong bayan. Ikaw ang magdadala. Marami nang popular dyan, pabalik-balik na sa pwesto. Hindi naman na ibibigay ang tamang serbisyo na dapat natatanggap ng taong bayan. Dahil ba sikat ka, ikaw na lang talaga ang ibuboto. Ngayon, ito na yung panahon na dapat ang tao magboto, hindi sa popularidad, kundi buboto ang tao base sa pwedeng mai-offer at maibibigay ng isang kandidato. Si Cap Walter ay kasama namin sa partido. Siya yung namumuno sa mga membro natin dito sa probinsya ng Batangas. Siya ang nag-organize sa baba, sila ang nag-organize doon sa mga munisipyo, daan-daan, at meron na rin akong instruction sa kanya na ito ang dapat gawin. Na ang pinaka-importante ngayon, panahon na uumpisahan natin ang organisasyon sa mga tao mismo na nasa ground sa lahat ng munisipyo. Sabi ko sa kanya, hindi naman kailangan siguro kumuha tayo ng mga popular na mga tao dyan. Ang pinaka-importante, mga taong kayang isakripisyo ang pangsariling interest. Masunod lamang ang interest na nakakarami. Kasi pag popular ka, baka sa sobrang dami mo nang ginagawa, makakalimutan mo na ang interest na nakakarami. Kaya napaka-importante sa amin ang participatory governance. Kaya kung mapapansin ninyo, dito sa kanyang barangay, pag meron siyang gustong gawin, ang ginagawa niya, tinatanong niya ang tao, ano ba ang gusto ninyo? Narinig ko lang sa kanya, ano ba ang gusto ninyo? Sabi ng mga senior citizen, Kap, pwede bang ibigay mo na sa amin yung 2 years namin na, Benepisyo. na benepisyo?
Dahil lahat naman nagsabi sa kanya, sinunod niya, binigay niya lahat. Imbes na in-advance niya lahat ang 2 taon na benepisyo ng senior citizen para daw magamit pa. Oh. So, siya mismo, nagtatanong siya sa tao niya, ano ba gusto ninyong serbisyo? Yan ang tinatawag na participatory governance. Tatanungin natin ang taong bayan, ano bang gusto mo? Hindi sa kung ano ang gusto ni congressman, ano ang gusto ni gobernador, ano ang gusto ni mayor, kundi ano ang gusto ng tao, yun dapat ang nasusunod. Kaya pag sinabi ng tao, gusto namin ng libreng edukasyon, hindi, sige. Gagawin natin, nagbayad naman kayo ng buwis. Gusto namin ng libreng hospitalisasyon, hindi, gawin natin. Ang kailangan na natin, ang taong hindi matitempt sa pangsariling interes. At sa tingin ko, kung matitempt man siya sa pangsariling interes niya bilang pangulo ng partido, ako talaga dito at bababa at i-remind siya. Putang ina, hindi ka man sumunod sa usapan ng partido. Pero dahil naniniwala ko na kaya niyang isakripisyo ang kanyang pansariling interes para sa interes na nakakarami, kaya ako mismo ang nag-i-endorso sa kanya na subukan natin. Kahit hindi ka kilala, hindi mapakilala tayo. Hindi naman pangalan mo ipapakilala natin kundi ipapakilala natin ang kaya mong gawin sa probinsya ng Batangas. Hindi natin bibiguin ang sambayan ng Batangas. Samahan niyo ako sa malaking laban na ito. Pero nakikita ko, pag tayong lahat, mga ordinaryong tao, nagkaisa, mas malaki pa tayo sa higante. Palagi ninyong tatandaan na ang laban ni Cap Walter ay hindi niya laban yan. Laban ng mga taga-Batangas yan. Laban yung lahat yan. So, kaya nyo bang ipatalo yung laban na meron kayo? Kasi kaya na nagsabi na napapanaw na gusto nyo na ganito na serbisyo. Ibig sabihin, gusto nyo, laban nyo. Ang laban nyo ay laban ni Cap Walter. Ibig sabihin, hindi ito laban niya. Laban ninyo ito. Kaya't pag binuto ninyo, pagdating na panahon, pag binuto ninyo si Cap Walter, hindi ang pangalan niya binuto nyo, kundi ang sarili nyo at ang pamilya nyo. Dahil ang laban niya ay laban ninyo at laban ng pamilya ninyo. Overwhelming tayo kasi imagine mo, sino lang ang isang Kuya Cap Walter? Kumbaga, napakaliit. Pero may isang tao na nagmula pa sa Mindanao, isa sa pinagtitiwalaan ng presidente, tayo ang ini-endorso. Ibig sabihin, lalo lumakas ang loob ko kasi nung wala si Gov. John, labang-laban na tayo. Nandun na yung eagerness natin na magserbisyo. Di lalo na ngayon, kasama natin ang isang Governor Tamayo. Nakikita ko naman po, basta nandito lang sa Gov. John, kaya nating maabot ito. Kasama ang ordinaryong mamamayan ng Batangas. Sobrang thankful. Sa mga susunod na buwan, iikot na rin talaga tayo. Wala na tayong aaksayahing oras, kundi ipakilala ang ating sarili, iparating natin sa kanila ang ating magandang adhikain sa probinsya ng Batangas.